meron tayong good news itong simula ng taon. January 1, naka-receive tayo ng emails na positibo. Hindi yung inaano lang, dinideny lang yung ating application, no? Meron tayong interview sa isang kumpanya. Sa isang kumpanya naman, meron tayong exam. Yun. Unang vlog ng taon. Grabe yung snow ngayon, no? Naman yung kapal ng snow. Tignan nyo. Yung sasakyan ng bayo ko, natabunan na ng snow. Ang kapal niya, no? Whee! Taas, oh. Diba? Tuloy-tuloy yung snow. Hindi man lang humihinto. Pero ayos lang. Hindi naman natin magiging masyadong problema kasi nasa loob lang naman tayo ng bahay. Kasi holiday ngayon. Today is dulas. Nakam dun, Today is January 1, 2026. Happy New Year sa lahat. Saya naman natin, no? Ang temperature yata ngayon minus 19. Ngayon malamig talaga. Sabi ng misis ko, hindi masyadong malamig, Hindi masyadong malamig, minus 19, Tapos, nga pala, kagabi, syempre, lang kami, simple celebration. Kami lang. Wala namang iba. Saka, nauna nang mag-celebrate yung yung mga nasa Pilipinas. Kayo, nasa Pilipinas. Nauna na yung celebration nyo. Kami, late. Lagi kaming late. Nag-grocery lang, yung mga dagdag niya lang na panghanda, ganyan. Marami siyang pinagbibili na handa. Tapos ako bumili lang ng KFC, diba? Para meron tayong fried chicken. Alam niyo na, all-time favorite natin yung fried chicken sa kahit anong okasyon. Grabe ang kapal ng snow. Kasi walang naglilinis ngayon ng kalsada. Holiday. Pati mga government offices sarado. Lahat sarado. Siyempre, sineselebrate pa rin naman dito ang New Year. No? Kung kailan malamig, saka nag-trip na lumabas ng bahay. Baliw ang hanip. Niyaya ako yung misis ko, sabi ko, labas tayo. Sabi niya, ayoko. Ayaw niya maglakad dito sa ganitong kaputing lugar. Nga pala, ang oras na ay 3:00 ng hapon. Kaya ganito na, medyo madilim na. Alam niyo naman yung panahon pag ganito mabilis lang magdilim. Mamaya mga bandang 5:00, wala na yan, wala nang araw. Nga pala, gusto ko lang din balita sa inyo. Meron tayong good news. Diba? Sabi sa inyo papasok ang taon ng maganda. Ang dami nagsasabi, walang mag-ano sa'yo, mag-aasikaso sa'yo. Kasi New Year end of the year Meron tayong na-receive na 2 email, parehong positibo. Shit! Positibo sa government. Anong trabaho yun? Parang dispatcher. Dispatcher. Sabi ni, alam ni Rochelle, alam ng asawa ko na mahirap yung ganong trabaho, sabi niya. Pero, syempre, susubukan pa rin natin. Tapos, yung isa, kapareho ng trabaho ko. Ito, imposibleng isablay ko to, no? Storekeeper, warehouse man. Yun ang trabaho ko, di ba? Ewan ko lang, kung hindi pa natin makuha yung trabaho na yun. Nakaset siya next week. Yung isa, yung sa government, siya parang exam daw muna, hindi pa siya yung interview. Pero yung isa, interview na raw yun sa HR at general manager. Hopefully swertehin tayo dun sa isang yun. Ayoko muna sabihin yung company para surprise, di ba? Isipin nyo, merong mga pumapansin sa mga application natin doon sa aking CV na merong nag-comment na wala naman daw kwenta yung pinagmamalaki ko na CV. Ito yung sinasabi kong pinamimigay ko. Isipin nyo yan, di ba? Nakailang na ako, email na na-receive. Parang mga 8 na yata, 8 email. Pero yung iba, negative. Ito lang yung mga merong positive na magtutuloy sa interview saka exam. Mag-aabang lang tayo ng iba pa. Kaya babalitaan ko kayo kung ano yung mga mangyayari dito sa mga application ko na to. Exciting, di ba? Ang ko lang dito, syempre, panibagong laban na naman. Kung ma-hire man, di ba? Panibagong pakikisama, mga ganyan. Ganun talaga tayo malilipat na tayo ng kumpanya mag-iiba na tayo ng kumpanya Pero, wag muna tayo mag-jump to a conclusion.
unahin muna natin yung kinakaharap natin ngayon, which is yung exam saka yung interview. Yung sa interview ng yung sinasabi ko na halos kapareho ng trabaho, wala naman siguro magiging problema yun kasi pareho ko lang ng trabaho eh. Saka usually naman dito, ano lang yan yung parang hindi siya yung interview na tulad sa naalala ko dati sa opisina namin sa Pilipinas, nagpa-panel interview, mga ganyan. Sa experience ko, yung na-interview ako ng bago ko pumunta rito, yung nasa Pilipinas, usually HR saka yung sa production manager or yung manager na papasukan mo na department yung mag-interview sa'yo. Ganon din yung nangyari sa akin nung pumasok ako sa ibang position naman sa company namin. Halos ganon lang din. Pare-pareho lang naman ng proseso, sabi ng misis ko. Ganon din naman daw yung yung proseso nung interview niya, exam niya, mga ganon. So paghahandaan natin, syempre, hindi tayo magpapa-banjing lang na kaya ko yan, ganyan. Syempre, kailangan natin re-reviewin mo kung ano yung nandun sa pinapalooban ng CV mo. Re-reviewin mo kung anong laman nun para yung mga sinasabi ko nga sa mga nagpapagawa ng mga CV resume, mas maganda baliktaran ng CV mo, kabisado mo, alam mo yung kung ano yung mga isasagot ng walang hindi ka nag-hesitate na sasagot, kasi dun malalaman pagka-interview, pagkaharapan kayo na nagsasabi ka ng totoo at alam mo kung ano yung mismong sinasabi mo tungkol sa CV mo. Kaya mas maganda ikaw yung mismong gagawa ng CV mo, kasi experience mo yon, lahat yon ng nasa buhay mo, yun yung ilalagay mo, di ba? Tingnan nyo, ang ganda, di ba? Parang baliw lang naglalakad. Naglalakad sa kawalan wala ayaw maglakad ng misis ko na lang din, parang workout na lang din, di ba? Ganun lang din naman tayo Pero mas maganda kung maglalakad kayo, hindi malamig, Hindi, pero syempre maganda na rin to Maganda sa vlog Babalitaan ko kayo kung ano yung mangyayari sa... Syempre hindi in full detail kasi alam nyo naman confidential yung mga ganyan Hindi natin pwedeng i-vlog, i-video kung ano man yung nilalaman ng mismong itatanong, kung ano man yung proseso na Ang ikikwento ko na sa inyo kung nakakakaba ba, kung may difference ba sa pag-a-apply from the Philippines saka dito. Yun yung mga ganun. Pero ang gusto ko lang sabihin, wala pang isang buwan, meron na tayong positibong balita about sa ating pag-apply dito sa Canada. Pero syempre, ibang istorya to sa mga nasa ibang lugar ng Canada. Dito kasi itong Brandon, hindi ganun karami yung tao. Pero kung nga pala, yung sa balita ko ngayon, sabi ng misis ko, marami siyang nalalaman na marami na talagang lumilipat dito from other. Yung 'di ba yung nakausap ko na kabayan na galing pa siya ng Alberta papunta rito. Marami na talagang naglilipatan sa ibang provinces papunta rito sa mga papunta rito sa Manitoba, specifically dito sa Brandon, kasi nga sinasabi nila dahil yung sa RCIP, tapos mas maraming pwedeng pasukan na trabaho, yung mga ganun, 'di ba? Hindi na siya yung tulad ng dati na sabi ni tatay ni Sir Joseph, shout out kay Sir Joseph. Dati raw, unti lang talaga ng tao rito ng mga Pilipino Ngayon daw, ang dami na. Kasi nga, yan, sa oportunidad. Kasi mas malaki yung chance mo ritong maging permanent resident kumpara sa malalaking cities. Dito talaga, priority nila na kahit ano pa man, kung imigrante ka man, sila dito, welcoming sila. Mas welcoming sila kumpara sa sa Toronto, sa Vancouver, kahit nga sa Calgary daw, mahirap na. Calgary kasi maganda rin punta Nasa nasa malapit ka sa, sa Banff, tapos siya, big city feel din talaga. Malaki yung city ng Calgary. Isa yun sa gusto namin lipatan pero sa ngayon, hindi pa natin. Saka yung mga anak ko ayaw Gusto na raw dito sa Brandon Ayun ko din sa mga batan to. Bago sila pumunta rito, tinatak ko na sa utak ng misis ko saka ng mga anak ko na sabi ko, huwag kayo masyado mag-expect dito sa sa Brandon kasi galing kami ng Makati, di ba? Maraming pwedeng galaan, Tinatak ko na sa utak ko nila na bago sila pumunta rito na hindi tulad doon ng Makati na marami kang gagalaan ng mga mall, mga ganyan. Kung nga pala, yung sa isa kong video, ang dami nagagalit. Pinapauwi na ako ng Pilipinas dahil sinabi ko na boring yung mga mall dito sa Canada. Dahil lang sa ganun, sobrang naman kayo, pinapauwi nyo na kagad ako. Hindi nyo ba ako pwedeng pauwiin kasi wala akong trabaho? Hindi dahil sa mall.
mga abnormal. So, pero yun, yung sinabi ko sa misis ko, sa pamilya ko na huwag kayong mag-expect. Ako yung nag-iisip pa sa kanila na baka ma-disappoint sila pagpunta na rito kasi boring nga, sinasabi ko nga, walang masyadong gagalaan, mga ganun. Tapos ngayon, sinasabi ko na lilipat tayo pagka ganito, ganyan, kunyari citizen na, makahanap, ayaw na nila. Mas gusto na raw nila ditong tumira. Gusto na nga dito bumili ng bahay. Pinipigilan ko lang yung asawa ko sa ngayon talaga, pinigilan ko. Wala akong trabaho Sabi niya, mas okay na raw siya dito. Pero sarap maglakad pagka ganito. Walang katao-tao Ikaw lang talaga. Kaya gusto ko rin nagbo-vlog ng dito sa lugar na to. Wala nakakarinig sa'yo Kasi hindi pa rin ako yung tulad ng mga yung mga vlogger na pinapanood ng misis ko. Yung mga travel vlogger, yung mga JM Bangkisyo, yung mga ganun. Na naglalakad, tapos nagsasalita sila, nagbo-vlog kahit maraming tao na nakakarinig. Kunyari, tapos nasa sila, food court, nakatayo yung camera nila. Nagsasalita sila, merong ibang tao. Hindi ko kaya pa yung ganun. Mahiyain ako Pero yun lang. Yun lang muna ang aking balita sa inyo. Binalita ko lang sa inyo na meron tayong good news itong simula ng taon. January 1, naka-receive tayo ng emails na positibo. Hindi yung dinideny lang yung ating application, no? Meron tayong interview sa isang kumpanya. Sa isang kumpanya naman, meron tayong exam. So, maganda ang pasok ng 2026 sa atin. Hindi tayo, nalulungkot. No, yun lang. At nilalamig na yung kamay ko. Tatago ko na sa bulsa. Like, share, subscribe mga galam. Yun Sige na, paalam.